Mayong gabi sa tanan, og yug ko magdahom nga paistoryahon ko diri kung istorya ra bagyog ko kung ganahan ko magdamag. Agyoy ondangay. Magpasalamat ta sa ato ang Aman Jehovah. Kay kung wala ang amahan nato sa langit, si Amahan Jehovah, wala pud ta anit karon. Kaya kung mangadji ta, lain-lain man tag pangadji, so man naman siguro mong pangadji. Tapos na kayo magdasal. Kung magdasal tayo, magbalik-balik tayo sa dasal kasi nakita ko, nagkantahan na kayo. So tapos na kayo nagdasal kanina. Kaya ako, magmensahe na lang ako sa inyo. Parang gamay ra kaayo mo, no? Siguro itong aking imensahe tungkol kay Lord para sa inyo. Kamura po ang nakabati. So pila ra mo kabuo, kamura po ang tagaan akong kintal. Siyempre bilang yan. Elisod man po na tagaan ako tong kintal, ito adito wala mamati. O kamura, so nakalagbok yan. Kay yung bisita ko in the last month, isang ni BBM, PCGG, yun ba yun, si Mr. Tan. Ang ginawa ni Mr. Tan, nagkunyari na isa siyang mag-GCash sa mga silpon-silpon para makasulod sa bahay ko, makapasok. Ngayon, yun pala ang pagmimitingan namin tungkol sa to change currency. Ang sabi sa akin ni Mr. Tan, "O mama, kailan tayo mag-change currency?" Sabi ko, "Next year." Ang sabi naman ni Mr. Tan, "Hindi pwede." Bakit? August. So ngayon, August, kamura po siguro mabigyan ng kintal sa bangko. Kasi yung magsarang bangko, sara muna pansamantala. Pag may pira kayo sa bangko, withdrawin na lang ninyo kasi hindi na ninyo yun mapapakinabangan. Saan man ninyo pagpapakinabang yung pira nyong piso na hindi naman yan matatanggap na sa mga tindahan. Tulad kay kumari ko, nagtitinda kung kintal na. Ang tao walang kintal, yung tinda niya napanis kasi wala ng piso. So ito ngayon ang sasabihin ko sa inyo, yung mensahe ko para ito sa tanan. Anhin muna tayo sa yung mga taong nagmisyon. Si Kuya Abraham nagmisyon din kasi kapatid ko yan, ginalang ko yan, matanda ko yang kapatid. Yung pagmisyon niya, nagmisyon din ako. Pero yung tatay namin, mayroong habilin sa amin. Yung habilin sa tatay namin, kasi yung tatay namin kanya-kanya ay iba-iba pangalan dinadala Kaya siya nabilong doon sa pangalan na dinala ng tatay namin. Ako nabilong din ako sa dinala ng pangalan ng tatay namin. Pero isa lang yun, yung tatay namin. Marami lang siyang pangalan. Pero yung habilin na kailangan tuparin namin, kaya ako pumunta ng Maguinda upang maideklara ang pagbago ng pamalaod. Ano ba ang pamalaod na ating baguhin? Balaod ng gobyerno papunta sa Diyos. Kasi ang gobyerno, lokal. Ang gobyerno ng Diyos, buong mundo. Ang gobyerno ng lokal, nangangampanya ka, bahay-bahay ka, para iboto ka. Humihingi ka ng awa, nagmamakaawa ka, nagpapalimos ka. Pero ang balaod ng Diyos, hindi ka nagmamakaawa, hindi ka humingi ng awa, kundi tayo ay humingi ng kahilingan sa Panginoon na tayo ay
bigyan niya ng mahaba ang buhay, sahid sa pamilya, mga anak, mga apo, mga nanay, tatay, mga lula, lulo. Yung may mga sakit, gagaling. Yun ang ating pamahiin na pag-ampo, pagdasal. Yun ang ating pagdasal na tayo ay tulungan sa Panginoon. Yun ang ating layunin na mabago ang lahat. Kasi kung hindi natin baguhin na tayo instrumento ng Panginoon, alam natin, ang ipataw sa atin puro tubig. Ngayon, kung puro tubig na, manglangoy na tayo, nag-udit, nadamay ako. Hindi dapat ako madamay sa udit. Kasi sa Surigao ako nakatira, na-udit sila. Kasi naglinis ang ama. Naglinis. Bawat area, lilinisan niya. Itong Butuan, hindi na siguro niya lilinisan. Dahil may kwento ako dito nung Butuan. Sa aking pagkapilosopo, hinamon ko ang Panginoon. Kasi yung tatay ko, hindi ako maniniwala eh. Itatay ko na yun eh. Ay kay Divine Master Ruben Igleo, hindi rin ako maniniwala eh. Ba't ako maniniwala? Ikapamilya ko yun eh. Kaya ang Panginoon na yun ang hinamon ko. Kung mayroon mang Panginoon, mayroon mang utos sa akin ng Panginoon, bakit hindi ka magpapakita? Magpapakita ka upang yung kautusan mo, sundin ko. Kaya hindi biro itong sasabihin ko sa inyo dito, nagpakita sa akin si Divine Mercy. Dito sa Butuan City. Kasi nag-aral ako sa Orios. Kaya hindi ko akalain yung kahamon-hamon ko sa Panginoon, sa harapan ko mismo, nakatayo. Isang oras kami nagtitigan. Kasi tinitigan ko talaga siya, tinitigan din niya ako. Kasi isip ng Panginoon, pilosopo ka ha. Kaya ngayon, pakikitaan kita sa buhay ko. Pinakitaan ako, hindi na ako nakapagsalita pa. Kaya yung utos sa akin ng Panginoon, sinunod ko ang utos. Unang utos sa akin, iligtas ang year 2000. Kasi marami alam ninyo na yung year 2000, coming year 2000, dilubyo, magunaw na ang mundo. Wala nang sabi maliligtas pa ang tao noon kasi masisik na yung sanlibutan. Kaya sa misyon ko na mahaba ang aking nilakbay, pumunta muna ako sa Araw City upang makuha ko yung Pyramid Stone sa kaligtasan ng mundo. Ngayon, ang ililigtas naman natin, Armageddon, gutom. Sino man magligtas sa gutom, tayo pa rin na pinili ng Diyos. Kasi yung hinahabol-habol ng mga nakakaalam, lalo na sa bangko, ang kintal, alam nila yun, ang kintal, ang gusto nila, sila yun ang mag-release. Hindi naman nila pwede yung mailabas ang kintal kasi hindi nila alam yung number sa bolt. Ako lang ang nakakaalam ng numero ng bolt. Ang number ng bolt ng kintal. Ngayon, ito ngayong aking imimensahe sa inyo, medyo mahaba ang panahon, medyo naging matagal. Kasi hinintay ng pagkakataon tulad tayo ngayon, dito tayo nagsama-sama. Sa ating pagsama-sama, kayo ay pinili ng Diyos. Kasi kung hindi kayo pinili ng Diyos, wala kayo dito. Wala din ako sa inyong harapan. Wala din kayo sa aking harapan. Ngayon, ang sabi ng Panginoon sa akin, parapols. I-raffles mo ang mga tao. Paano pag-raffles? Hindi ko alam yon. Sabi sa akin, di humiga ka na lang, pumikit yung mata mo, makita mo yung mga mukha niyan. Kung sino ang makita mo na mukha, siya yung babaan mo ng certification ng World Court. Hindi korte ng hindi korte ng yan, yung korte ng material. Korte ng Panginoon, ibig sabihin napili na kayo. Mayroon ng judgment sa inyo na kayo'y napili ng Panginoon. Pero huwag naman kayo mag-abuso. Pag ang nakatanggap niya ng certification, baka sabihin niya, ako napili na ako ni Mama. Tanggap na ako ng Panginoon, mamamatay ako, doon ako sa Panginoon. Hindi yon. Iingatan natin. Iingatan ang pangalan
ng dinala mong pangalan para yung pangalan mo magtagumpay ka at magiging tinatawag niya na sa pagtanggap mo ng certificate ng Panginoon, isa kang napili niya. So, isa kang haligi sa batas. Kaya itong ngayon, pagbago natin, tayo yung magdideklara ng federal. Ang federal, in the year 2005, December 5, 2005, diniklara na yan ang mga military, giswelduhan na, ang sahod nila is a FAN 101. Ngayon, itong mga military, mga presidente, 101 yan. Hindi nila alam ano ba yung 101. Basta sila nagtanggap lang ng chiki, 101. Hindi nila tinuklas kung ano ba talaga itong 101. Kaya itong pagkakataon na ito na yung tayo na change constitution, change currency. So, mabago na ang lahat kasi mayroon na tayong autonomous. Ang ating autonomous is Republic of Mindanao. Iba ang ating presidente. Iba rin ang presidente ng NCR sa Luzon. Wala tayong pakialam doon sa Luzon kasi yung kabuhayan nila galing dito sa atin, galing sa Mindanao. Kaya ang ating Mindanao, yun ang ating i-grow. For grow up in market, sa marketing tayo. Unang marketing, ang gagawin natin, ito kasi si Tatay Rolly Villapando, si Engineer Villapando, siya yung hinabilin ng aming ama. Hinabilin yan ni General Arjano de la Concepcion. Yung pangalan niya nasa US Treasury. Kaya yung kapatid niya, siya naman yung Vice President ng US Treasury, ng IMF, International Monetary Fund. So nasa Amerika yung kapatid niyang si Flor. Ngayon, ang desisyon ng lahat, hindi sila makadesisyon kung hindi ako yun ang magdesisyon sa batas. Kasi ako yung kinakausap ng Aman Jehovah. Yung diktasyon ng Aman Jehovah na ito ang gagawin, ibinaba na niya ng Panginoon. Kaya mabago, dito man tayo sa Butuan, yung first mass in Masao, in Limasawa Island, saan si King Kulambo nag-una nagmisa dito sa Butuan. Ano ba yung barangay na yon? Dito sa Butuan. Ngayon, nag-first mass sila doon sa Limasawa. Kasi yung kinuha nila dito ay ginto, yung sakyanan, yung vote, kinuha nila dyan sa Agusan River nila ni King Kulambo. Ngayon, ang kasama ni King Kulambo si Father Juan de la Concepcion at saka si Martinez, yung kanyang sakristan. Ngayon, ang nangyayari nito sa history sa mundo, may history ang mundo iniiba-iba lang ng history. Iniiba-iba. Kasi kung pupunta tayo dito sa history na sikan, nasaan yung first? Bakit mayroong World War II? Doon muna tayo sa World War I. World War I, World War II, ito ngayon magiging World War III. Ngayon, hindi nangyayari na magiging malusaw ang mundo kasi pinaligtas na ng Ama sa akin ang mundo. Pinakuha na sa akin ang Pyramid Stone. Kaya kayo nga nagmisyon, marami sa inyo naging doubtful na sa inyong misyon. Kasi kikilos material, kikilos sa espiritual. Kung hindi kayo maghanap buhay sa material, anong kakainin ninyo?
Kasi i-label ninyo 50% material, 50% spiritual. Kaya ganun ako nung ako magmisyon. Nung magmisyon ako, tubig lang iniinom ko. Hindi na ako kumakain. Kasi sa gabal yung pagkain, susubo ka pa o nakaupo ka. Mabuti na yung magmisyon ka, tubig lang bit-bit mo, kahit naglalakad ka, umiinom ka. Yun ang aking layunin nung ako ay magmisyon. Kasi kasama yung misyon ko, kasama yung panggagamot ko. Pagka 1997, ipinahanap na ako ni General Domingo po Aguilar. Kasi tinayo na niya yung H-word. Nung itinayo na ni General Domingo po Aguilar ang H-word, saan nila ako natagpuan? Kasi ang sabi ng mga aliens, hindi nyo matagpuan yan kasi nagprograma ng namatay. Ako yung nagprograma ng namatay sa Cubao, na nasa Gasaan, pero nasa Hong Kong ako. Hindi ako namatay, nasa Hong Kong ako. Pinalabas ko lang yon nga namatay ako sa Cubao. Para yung mga tao, ang ilang isip, patay na ako. Ngayon, pagbalik ko, galing sa Hong Kong sa aking misyon, yung hinabilinan ko na mga kakilala ko, akala nila ako ay isang multo. Kasi patay na nabalita na patay na. Ang nangyayari nito, kasi kung mahaba inyong misyon, mahaba rin akong misyon. Ang misyon ko, ito na yung sinasalaysay ko sa inyo. Hanggang nung pinahanap na ako ni General Domingo po Aguilar, may bikiri ako sa Caloocan. Yun si Manny Pacquiao, panadiro ko yan. Ako yun ang nag-ano sa kanya, nag-utos, lalaban ka ng boxing para maging world champion ka. Kaya yan na yan si Manny. Yung aking business sa Caloocan, sa material yon, pero yung kautusan ng Panginoon, spiritual yon. Ngayon, nung magpangita kami ni General Domingo po Aguilar, kasi pinaigo na nila ako sa City Light. Nandoon ako sa Mount Banahaw. Nakasutana, bit-bit mga tao, ginamot. Yon ang trabaho ko doon sa Luzon. Nagtulong sa mga may mga sakit. Lahat ng hospital ng Maynila, napasok ko na yan. Pasukin ko lang yung may mga sakit na gagaling sila. Yung mga doktor hindi na makaimik sa akin. Kasi kung magreklamo ang doktor, sasabihin ko naman, Dok, may sakit ka rin. Doktor ka, doktor din ako. Huwag ka na magreklamo, magtulungan na lang tayo. O di, natapos ang usapan namin sa doktor. Kasi yung tinutulungan, pasyente upang mabuhay. Ngayon, nung natagpuan na ako nila ni General Aguilar, kasi pumunta na ako sa BF, sa usapan namin, ang sabi ni General, ano bang ID mo? Sabi ko, GHQ. Sabi niya, huwag mong dalhin yung GHQ, kasi yan yung time ni Apo Marcos. Tapos na yan. Dalhin mo ang HGUI. So, nag-GUI ako. Maraming mga membro sa H-word na doon kami nagkikita, ako nasa tabi lang, nakaupo, nagmanman, nagmasid. Chain smoker ako noon, hindi nila alam yung sigarilyo ko, nilaro-laro ko na lang yan. Kasi binabasa ko na yung bawat tao. Ngayon, dumating na ang punto na si General Domingo po Aguilar, naghamunan na kaming dalawa. Kasi hindi naman ako maniniwala sa kanya, sino ka ba talaga? Alam niya ako, pero ako, siya, hindi ko alam. Hindi ko alam na siya yung tao na iigalang mo, luluhod ka sa kanya, nakagalang-galang, yun ang ano ko. Yun ang mindset ko sa kay General. May punong kawayan, may punong mangga. Doon siya sa punong mangga, ako sa punong kawayan, titigan kaming dalawa na change figure siya. Nagiging divine siya. Wala yung divine niya na anyo, nagiging Dr. Jose Rizal siya. Nung mawala yung anyo ni Dr. Jose Rizal, nagiging Apo Marcos. Nung mawala ang Apo Marcos, nagiging Tiago. Si Tiago na. Nung mawala si Santiago, nagiging Aguilar muli. So sabi ko, ikaw talaga, Itay. Ang sagot sa akin, ayusin mo lahat ang mga tao para maideklara ang
federal. Kasi kami, nasa likuran mo lang. Ikaw yung mag-implement, hindi presidente. Ikaw yung mag-appoint sa kanila, hindi presidente. Ang presidente, nandyan lang yan. Kasi sila na yung presidente. Pero i-plaster mo ang lahat-lahat para ma-federal na, mag-divine government na. Kaya yun, ang usapan namin ni General Domingo Po Aguilar, giniba namin ang each word na walang alam ang mga tao. Ngayon, ito na sa punto na itong mga member ng each word, nagkita-kita, hindi nila akalain, ito pala isang tuldok, sa tuldok din ng each word, nandito ako rin sa harapan ng mga each word din, na hindi nila alam ako isang major ng each word. Kasi, ang each word is heavenly word. Linagyan ni General ng global. It's global word. Tanggalin mo yung global, it's word. Ilagay mo yung, ibalik mo yung global, it's global word. Buong mundo na ang batas. So, itong batas na ito ng Panginoon, nag-ayag ang Panginoon, nag-ayag ang Aman Jehovah. Jehovah, ito kayo ngayon si Jehovah, ang akala nila sino si Jehovah? Siyon si Judge Pihaw. Judge is hukom ng kataas-taasang hukom ng Ama. Is Pihaw, Philippine Island, Jehovah, Alpha, Omega. Nasaan ba ang Panginoon? Nandito sa Pilipinas. Nganong nahimo mang Pilipinas? Kasi si Dr. Jose Rizal nagdala ng pangalang King Philip. Salaysay ko sa inyo si Rizal, bakit nahimo siyang King Philip? Tuhugin ninyo yung yung himay-himayin ninyo. Kasi iba na naman yung ikwento ko sa inyo. Ito si King Philip, ito si Dr. Jose Rizal. Ito si Dr. Jose Rizal, ito yung si Jesus Christ. Ito si Jesus Christ, siya yung si Emmanuel. Nung pinangalanan siyang Emmanuel, siya yung si Jesus Christ, siya divine na. Binigay ng Aman Jehovah ang kapangyarihan para si Emmanuel, siya na yung magdumala sa mga katauhan. Hinanap ni Emmanuel ang kanyang ama, ang Aman Jehovah, na nagdala sa pangalang Moises. Saan pumunta si Emmanuel? Pumunta siya sa Tayabas, Quezon. Yung Tayabas, Quezon, doon yon sa may Laguna, San Pablo, Laguna. Ngayon, ang history niyan, kay pinarusahan man si Emmanuel na naghanap siyang ama, kaya mayroong history na ipinako si Kristo. Kaya yung ipinako na si Emmanuel, na tatlo silang ipinako doon sa taas ng bundok ng Kalbaryo, si Emmanuel, ang binanggit niya, Diyos ko, tabangi ako. So nawala siya sa cross, sa kanyang pinakuan. Saan siya lumusot? Sa Eden. Yung Eden ay caves yan. Yun na yung Eden ng Mount Banahaw. Mayroong binatilyo na naliligo sa batis. Yun ang tinatawag na Jordan. Hindi Jordan doon sa laing nasod. Ang original na Jordan, ara diri sa ating bansang Pilipinas, yun yung Banahaw sa Eden. Ngayon, ang nangyayari dyan, naglakbay ito si Emmanuel, nagdala na sa pangalan na siya si Dr. Jose Protasio Rizal. Siya na, si Rizal na. Saan sila naglakad? Yung kasama niya yung naligo sa Jordan. Napunta sila sa isang kubo-kubo. Sa isang kubo-kubo, yung kumupkup sa kanya na yung nagiging nanay, ama niya, walang mga anak sa Calamba, Laguna. Alam niyo yung history na yan. Si Mercado. Yun ang kumupkup sa kay Rizal. Nung magtayo na naman si Rizal ng Rizalian ang ibinatas niya. Kasi siya na si Dr. Jose Rizal, manggagamot na siya. Yun yung bukid ng Maynila, ginawa niyang bagong bayan. Nung ginawa niyang bagong bayan, yung Quiapo, ginawa niya ng kapilya. So, dyan siya nanggagamot sa kapilya na yan, yung Quiapo na simbahan. Nung lutusin na po si Rizal, kay ayaw ng karamihan na mayroong naghari-harian, si Rizal nga nag-spit sa stage, binaril. Nung barilin si Rizal, ang nakakita ay
kanyang sundalo. Nung makita, tinulak si Rizal, maestro. Pagtulak maestro, ang tinamaan yung sundalo. Bumulagta si sundalo. Hinagis ni Dr. Jose Rizal ang kanyang sombrero doon sa sundalo. Nagpalit sila ng mukha. Yung sundalo, yun ang mukha ni Rizal. Yung mukha ni Rizal, yun na yung sundalo. Kaya nabalita si Rizal namatay. Pero hindi namatay si Rizal. Rizal is still alive. Ngayon, itong kasama ni Rizal, na siya si Kristo, na naligo sa batis, siya pa din yun ang nagpalarga papuntang Madrid, Spain. Nagdala na si Rizal sa Siya na si Pilipinas. Wala na ang Maharlika. So Pilipinas na. Ngayon tayo nandito sa Pilipinas. Wala na yung Maharlika na pangalan. Umalis si Rizal papuntang Madrid sa Spain. Tumira siya doon, nagkaasawa, na mayroon siya pamilya, nagtayo siya ng batas. Ang tinayo ng batas ni Rizal, na siya si King Philip, Alpha Omega. Nung magsulat ngayon si Rizal ng Alpha Omega, yun yung Blue Book, tinatawag Blue Book. Ngayon, dumating ang misyon ni Rizal na siya ay uuwi na sa bansang Pilipinas kasi siya si King Philip. Saan siya dumaong? Pumunta siya ng Cebu. Siya ay inadat ni King Liasong Tagyan Lapu-Lapu. Siya si King Prince. Si Philip. Siya na si Prince. Siya si Pilipi. Kay ang bansang Pilipinas naman, wala na, paglarga niya papuntang Spain, siya naman si Pilipi. Pagbalik niya, siya si King Prince. Siya na lang Prince na siya. Ngayon, isinasabatas nila yan. Nung isinasabatas, ito ngayon si Lolo Liasong Tagyan Lapu-Lapu. Ang nangyayari nila, nagkaroon na naman ng hindi maganda ang kanilang pamumuhay noon. Dahil ang nangyayari sa kanila tungkol na sa mga bulawan. Bulawan na. Ito ngayon, naglangyaw sila. Dumayo na ng dumayo. Kaya yung dumayo na sila sa kanilang sarili, kasi noon wala namang mga tao talaga iilan. Ito bahay mo to, doon sa pinakamalayo, yung kapitbahay mo yun. Dinhi ka, yung langihan, yun na yun ang baryo mo. Kasi napakalayo noon, yung panahunan. Ngayon, ang lalapit-lapit lang, kapitbahay mo na. Ngayon, itinayo na naman ni Prince, ni King Philip, tinayo naman niya ang batas. Unsa man na batas, pamalaod ng Alpha Omega dito na naman sa ating bansang Pilipinas. Ngayon, nung bumalik si King Philip, mayroon silang usapan ni yung nagdala sa pangalan na Balwig. Mayroon silang usapan. Ang palatandaan, ang samad sa hita. At nakasutaan na siya pag siya ay bumalik. Itinayo na ang administrasyon ni Marcos. So Marcos time na. Ito ngayon, pag Marcos time na, umupo na ang mga Marcoses, dito na naman nila isinasabatas na ang federal. So ito ngayong federal, ang nagbatas nito si Marcos pa rin. Sinasabatas para mabago, divine government. Itinayo ang H word, nawala si Rubin, nawala si Marcos kasi itinayo nila yung H word, ang heavenly word. Doon tinraining kasi ang pagtraining nila sa spiritual PBMA, tapos sa H word naman, yun ang habilin. Nung dumating ang aliens, na 5 ka-aliens galing Madrid, Spain, dala ang 3 ka Blue Book na libro. Na yung 3 ka Blue Book na libro, ang pinalabas noon 1978 ay Skylab na mubagsak din sa bansang Pilipinas. Libro yun na Blue Book. Na yung Blue Book naman, ako ang naggunit.
Kay linibing yon nakahimlay na si Marcos, hindi iyon si Marcos wax yun. Kasi kinuha nila yung unan. Yung unan na yan, kinuha nila para ang akala nila ang blue book na. Kaya sabi ni Presidente Duterte, Father, kay ang naglibing, si Father Adunay at saka si Father Orbos, silang tatlo. Father, wala ang blue book, unan man di na ta mag-federal. Kaya nung mag-usap kami ni Father Adunay, kaya sabi ko, sino nagsabi sa imo, Father, na hindi tayo mag-federal? Ina sa akin ang blue book ng Alpha Omega galing sa Spain, Madrid. Eh yung ilinibing ninyo, wax yun, hindi yun si Apo. Oh. Kasi nilaro ang mga tao para ang tuig, yung tuig hindi sangkop na tayo mag-declare sa federal, hindi haom. Ngayon ra na haom kasi ang tuig. Kailangan i-declare ang divine government 2000, ito 2000 ngayon, 2024. Ngayon 25 papasok. Ito na kasi malapit na mag-25 Mo na yan na yun. Ngayon, mag-declare muna tayo. Parang implementation ba? Tapos magkaroon tayo ng SONA, 2025 na. Kasi marami naman tayong aayusin. Una, ayusin mo yung kabuhayan mo. Eh, paano ka naman mabuhay kung walang hanap buhay? Hindi tayo mabubuhay kasi walang hanap buhay Nakaupo lang tayo. Ay, walang magbibigay sa atin. Magtanim tayo, walang bunga. Bakit hindi tayo binigyan ng bunga? Hindi pumayag ang Panginoon, bigyan ka ng bunga. Oh, yun. Ngayon, maghanap buhay ta para may kabuhayan. Ngayon, dito naman tayo ngayon kasi mabuo na to. Isa-isa na. Yung mga tarpulin dyan, basahin lang ninyo yan, tapos picturean nyo. Kasi yung mga tarpulin na yan, nandyan yan sa dokumentong hinawakan ko. Nasa libro yan. Hindi tayo pwede maggawa ng tarpaulin nga walang libro. Na hindi nakapataw sa libro. Ngayon, in the 2005, December 5, inuna ang mga military pag sweldo sa funding sa 101. Para ito ngayon, nandito walang military dyan magbawal. Eh, bakit magbawal ka, sir? Sinilduhan man ka sa 101, suporta na lang ka, magwardya ka. O yan ang purpose. Yan ang inuna sila pagpasweldo. Kaya, magdamag ka man dito ng magsalita, magdamag kayo magmensahe, walang mo badlong. Nga naman, badlong man sila, ang nagpasweldo sa ila, PAN 101. Kaya, mapunta na tayo sa funding, sa 101. To change currency, magkintal na, wala ng piso. Kasi wala nang isuporta ang presidente. Kasi ang suporta ng presidente, magpa-imprinta ng piso. Lapidayan ng Yamashita Treasure. Wala naman sa kanila ang lapida. Paano sila magpa-imprinta ng currency? So wala ng piso. Yung printing press ng Central Bank, kakalawangin na lang yan. Imprinta nila yung recycle, yung luma na mga pera nga nagkagusi-gusi na. Yun na lang yun, ang i-recycle nila. Kasi ang kintal na imprinta na yan, nakabolt na yan, ready to release na lang yan sa mga katauhan. Kaya hindi tayo sabihin na ako nagsasalita saka pa mag-imprinta, hindi yon. Imprintado na yon. Kasi para yung nagpagawa ka ng tarpaulin, paano mo nagawa yung tarpaulin na yan? Saan galing yan? May libro yan. Kaya doon yan kinuha sa libro. Pag may sirok sa copy sa kintal, may libro din yan. Mayroong original. Kaya, ito ngayon ang ating gawain. Kasi naingon pa ang Ginoo. Kung naata sa Ginoo sa gawain, pwede ta magdamag, magbinuntagay.
Kay ang mensahe sa Ginoo, ang Ginoo baya magmensahe gabiing dako. Dili baya adlaw kay saba. Kay mingon bitaw ng mga tao pasalamat in taon ko sa espiritu. So espiritu ha kanang nakita og wa makita. Unsa man nakita nimo kanang mga tao naglakaw-lakaw? Ang nimo makita mo kita, di pasalamatan gyapon to. Kasi ang mga espiritu naara dinhi pod sa ato ang tapad. Espiritu yan ang lula-lulo mo, tiyahin mo, o yung mga lalaki kung uyab na patay, yung babae uyab pod na patay, nagpakamatay, nandyan lang yan nagsunod-sunod. Maunang espiritu na hindi makita. Kasi pag yan ay pumasok sila sa babae ng mga anak, yung espiritu na yun papasok doon sa sanggol. Yun di nabuhay muli yung namatay. Ay yun ang mga espirituhanon. Ngayon, kung ang pumasok doon salbahe, magnanakaw. Kaya yung anak naman ni Kuan, Pulana, magnanakaw yan. Kasi yung espiritu, magnanakaw Kaya magnanakaw pag dako niyan. Pero kung ang pumasok yan, espiritu ng pinili ng Diyos, yan, magmiminsahe yan. Katulad sa inyo, tawagin ko kayo, isa-isahin ko kayo, magsalita kayo dito. Isa-isa, hindi yung ako lang nagsasalita. Kunti lang na